Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman pasadahan nating i-analyze ang pinaka-crucial game sa naging match between Super Grandmaster Alireza Ferrugia at Super Grandmaster Wesley So. Talagang natapos nila ang 4 rapid games. Dito lang sila sa game na ito nagkatalo. Bago po tayo magsimula, sina-shoutout ko ang samahan ng IIEE. Ayan, nag-meeting kami kahapon. Sana matuloy na ang aming collaboration tournament ng Kamatsas and IIEE. Shoutout po sa inyong lahat. Magandang araw po. Nag-E4 si Ferrugia, nag-E5 si Wesley, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez. Classical ang pinasok ngayon ni Wesley. Usually, di ba, nakikita natin sa kanya yung Berlin na paborito niya. Yun nga lang, panablahan lang talaga ang linya na yan. Nag-A6, Bishop A4, Knight F6, Castle, Bishop E7 at nag-D3, suporta sa E4, B5, atake muna sa Bishop, nag-D6, C3, Castle, H3 para walang Bishop G4, nag-Rook E8 para magbi-Bishop F8, nag-Rook E1, H6, protection din sa G5 square, at nag-A4 para makapagbigay na ng pressure sa A-file, Rook B8, umiwas, capture, at nag-D4 para buuhin na ang sentro, Bishop F8, at nag-D5. Ngayon pa lang nagkaroon ng record sa chess.com opening masters database dahil sa mga nagdaang laban, ang ginagawa dito ay Knight BD2. Develop lang. Pero dito, nag-D5 si Alireza. Knight E7, Bishop E3, nag-Knight takes E4. Yun nga lang mga kamatsas. Medyo nagulat tayo sa live streaming natin kaninang madaling araw. Ay, maraming salamat uli ha sa mga sumuporta po. Mamaya uli. Subaybayan uli natin sa laro ni Wesley ha. Live tayo uli mamaya mga kamatsas. Knight takes E4, alanganin. Bakit? May Bishop A7. Good move. Threat ang tore, nakahang ang knight. Yan ang pinagtataka ko. Eh di sa live streaming natin, sabi ko, persado Bishop F5 para madepensahan ang knight at may suporta ang tore. Pero nag-Rook A8 si Wesley. Bad move mga kamatsas. Yun lang. Akala ko sinadya ni Wesley na magbi-Bishop F5. Ito, okay pa to. Tenacious pa ito, kumbaga matigas pa ito. Quality down pero napingas yung center po ng puti. Then later on, pagka umalis ang knight, let's say knight C5, tapos alis din ang bishop para maka F5. Imagine niyo po yung F5 and E5, buong buo yun na gagapang sa sentro, ba matigas yan. Tapos siguro pwedeng dagdagan ng G5 dahil naka-fianchetto naman, maka-develop na ang bishop. Iko-compensate sa massive center control at medyo konting gapang ng atake at pressure sa king side. Ayun, pero dito, nag-Rook A8 si Wesley. Kinapture lang. Bishop F5 na dito, kapag aalis ang tore, may Knight C8. Pero, yun ang akala ni Wesley, may Knight B dito, excellent move. Ibibigay pala yung tore na yan. Tapos ang tore sa A1, depensado na ng queen. Baliwala na yung Knight C8, iiwas na lang. Takes. 2 minor pieces sa isang tore. Nag-queen C8 para maaaring magku-queen B7. Nag-G4, ayun. Maaari ding mag-queen F5. Kaya napatira ng G4 si Alireza, naiilang siya, napapasok sa eksena ang queen. Pero bad move. Dapat daw ang tira, Rook A3. Na kung ang gagawin ay Queen F5, magna-Knight G3 lang, papaalisin lang ang reyna. Babalik lang daw Queen D7, tapos magna-Knight E1. Yan ay continuation na ni Stockfish, no? Medyo malayo-layo pa yan. Ayan, balik tayo. Pero nag-G4 eh. Queen B7, tineret, neutralize sa bishop, at nakipag-exchange ng tore, Knight takes D5. Ayan, bumagsak yung center pawn. Pero dito mga kamatsas, meron palang eksaktong panimpla na nakahanda si Alireza. Pakiguess nyo po. Pang puzzle ito eh. Training tayo, problem solving. Why to play and find the excellent move. Start. Maraming salamat sa mga nag-effort. Congrats sa mga nakakita. Bishop H6. Talaga nga namang
Lumabas ngayon ang pagkamamaw ni Alireza. Oh. Nag-knight F6. Ayun, na mali ng continuation. From 3 minutes and 41 seconds, yun, gumamit siya ng 41 seconds. Bad move. Dapat daw ang tira ay C5. Dead mahina lang ang bishop sacrifice na yan. Para, pag umiwas ang bishop, makapag C4. Kahit papaano, mapilay-pilay, mablock ang bishop na yan na nagbibigay ng matinding pressure. Pero, balik tayo sa nangyari. Nag-knight F6, capture, sabi ko kako dito sa live streaming, mga kamatyas. Pag nakita ni Alireza, patay na. 'Di ba? Nabanggit ko 'yun sa streaming. Pag nakita, todas na. Nakita pa rin yung excellent move. Queen B1. Biriin nyo, nakabiti na yung knight ha. Bitin pa yung bishop ha. Queen B1, nasilip pa yung tira ni Stockfish oh. Nag-E4 si Wesley para ma-block. Pero liwanagin natin, ano ba ang kasukasuan yan? Kapag kinapture kasi ang knight na libre, may Queen G6 check. Di syempre, pag hinarang, matchas. Iiwas yan. Hindi pwedeng capturein ha, nakapin. Ayan po sa mga tagapanood natin beginners. May bishop takes F7. Threatening matchas sa dulo. Walang solution. Pampatagal na lang, check. Pero isang king H2, wala na. Walang solution. Pag kinapture naman yan, bishop ang kakapturein, matchas pa rin. Sakit ng mga tama. Ngayon, after Queen B1, paano ko ang capturein naman ay ang bishop? Magku-Queen G6 check pa rin. Edi iharang natin. Bishop G7. May Queen takes F7 check. King H7. Magku-Queen H5 check muna. Para pagbaba, hindi pala makababa. Sarap sasabihin ko sana pagbaba, kakapturein with check. Versadong iharang. Bishop H6. Tapos magku-Queen F5 check. Pag nag-King G7, may Queen D7 check. Teka muna, may mga sayaw-sayaw pa rin pala, no? Ayan, ito maganda na. Kasi pagka nag-King G6, may capture with tempo check. Pag bumaba, matchas, di ba? Pag bumaba sa H8, capture yung tore, check pa. Yun pala. Paano kung dito pumunta? Mag-King H8, may Queen takes F6. Grabe pala mga timplahan nito. Matindi rin pala, no? Pag pumunta dito, hindi pwede. May Queen H4, matchas eh. Nip yan. Pag dito naman pumunta, may G5 naman. Threatening, may matchas pawn pang paparating. Wala na. Sunod-sunod na. Okay? Kaya, sa dami-dami namang combo ng mga atake, napilitan si Wesley takpan ang paparating na Queen G6 check. Kinapture ang bishop. King takes. Knight D4. Yun nga lang, yung F5 square ay buong-buo na makukuha ng knight. Yan ang delikado dyan sa black. Nag D5 para piliting matakpan din ang diagonal na yan. Knight F5 pa rin. Rook E5. Ayan, medyo nagbabadya na dito si Wesley na mukhang tatagpasin na niya ang knight dahil napakalakas talaga niyan. Nag Queen C1. Sumilip. Papunta doon sa H6. Papasok para makaatake. Tumakbo kagad. Queen H6. Threatening. Yung pawn sa F6. Queen A6. Depensa muna. Queen H7. Queen H7. Okay. Check doon. Tatagpasin yung pawn pag-angat ng king. Nag E3. Yan, para makagulo-gulo. Kaso, mas mabilis ang gulo-gulo search ni Perusha. Capture, King C8. Sinimplihan lang, Winalis lang ng simple. Inapture na, wala na. Nag-desperate na dito si Wesley. Chumek muna doon. Ay, oo nga, The best. Grabe naman tempo yan. Pag umangat sa D7 or sa B7, may capture with check pa. May tempo Yan, Tinempuhan muna. C6, check. King B8, saka kinapture ng solid ang tore. Queen A1 check. At dito nag-Bishop D1. Nag-resign na po si Wesley. Yun lang mga kamatsas. Nagsimula doon sa Knight E4. Balik ko lang sandali Nagsimula dito sa Knight E4 Meron pa namang ibang option siguro. Wag lang capturein yung after Bishop E3. Ang tira ng computer C6 basagin ng pawn sa D5 Nangiipit kasi yan
medyo nakakailang lang, no? Kasi pag kinapture yan, capture, tipong parang bukas yung diagonal, pero may bishop e6. Tapos mamaya timing na lang ng b4, basag para mabuhay ang b file pressure. Yan ang gusto ng computer engine. Kumpara sa risky knight takes e4, pagtira ng bishop a7, ang sakit na kagad eh. Risky na kagad at risk na kagad ang sitwasyon dito. Ayun. Kaso nag-rook a8 pa si Wesley kaya medyo malamya ang compensation ng kanyang pagpapa-quality down. Okay, yan po mga kamatsas. Ganun talaga. May pangalawang buhay pa si Wesley sa losers bracket. 2 games lang po yon. First to make 1.5 sa losers eh. Sa winners kasi, 4 rapid games dun eh. First to make 2.5 points. Okay? So abangan po natin ang live mamaya. Subaybayan pa rin natin. Suporta pa rin tayo kay Wesley. Baka naman manalo siya. Kalaban niya sila Zavik na natalo din naman. Okay? Yan po ang inyong antabayanan. Maraming salamat sa inyong matyagang panonood. Sana po natuto kayo. At sa mga gusto mag-avail ng ating Kamatsas merchandise, ready po ang link natin na nasa comment section below. Just click the link and pili na po kayo. Papadala namin sa inyo door to door. Meron tayong chess sets, chess clocks, at iba't ibang klaseng merchandise t-shirts. At muli nagpapasalamat po ako kay Sir Alan sa nakamiting ko sa IIEE. Thank you so much. Ayan, ang napakasipag na presidente ng IIEE. Kay Kuya Raul, kay paring Alex, Engineer Alex, ayan, na nakamiting ko kahapon, kagabi. Ayan, maraming salamat at shout out uli sa tropa, samahan ng IIEE sa buong mundo. Salamat, kita-kits sa mga susunod pang chess updates.